Hey guys! Good afternoon. Afternoon dito sa Finland. Alas 4 ng hapon. And today guys, aalis tayo. Punta kami dun sa bilihan ng mga car seat or stroller. Medyo umaambon siya. Pero maganda guys kasi hindi siya sobrang init. Napakahangin. Si Arto pinabalik ko lang dun sa bahay kasi pinakuha ko siya ng payong. Nandito yung susi ng sasakyan sa akin. Ako na lang magbubukas. Kita nyo yan. Napaka-gloomy. Hihirapan akong umupo dito sa sasakyan kasi ang hirap pumasok. Kasi malaki na yung tiyan natin. And feeling ko guys, namamanas ako. 36 weeks na tayo. Thank you very much. And kakababa lang namin guys ng bahay pero naiihina naman ako. Ang dami nang lumilipad na mga white something galing sa dandelions. Ayun si Arto guys, bumalik lang siya kasi kinuha niya yung cash. So kinuha niya dun yung cash guys kasi niregalo yun sa kanya ng parents niya nung birthday niya. Kasi supposed to be yung parents niya yung bibili ng stroller pero sabi namin is kami na lang yung bibili. So binigay na lang nila yung pera in cash. Tapos update pala guys sa cabin na tinignan natin last time. Yung sinasabi ko na gustong bilhin ng parents niya is pag-usap na sila sa dealer. So bibilhin na talaga nila for sure yung cabin na yun. And medyo mahal siya guys for me as a Filipina. Kasi hindi naman ako stable pa dito. So mahal siya. Yung halaga na yun guys is almost the same na siya ng halaga ng bahay namin dito sa Espoo, yung cabin na yun. And to think na bahay bakasyonan lang siya. Pero kami kasi guys is binili ni Arto yung bahay na to nung single pa siya. So isang bedroom lang siya. Siyempre magkakaanak na kami. After 2 to 3 years is ibebenta din namin yung bahay na yan. And then bibili siya ulit ng bagong bahay. Yung gusto ko sana guys na bahay is parang bahay na talaga siya. Hindi apartment. Para makapag ano ka sa labas, pagtanim ka, pag summer, and then maka-barbecue ka. Kasi pag apartment guys is katulad nito sa amin, medyo mahirap siya. And may tubig ako dito guys, medyo mainit lang. We will use 400 cash. We can keep 50 cash. So papunta na kami guys and umuulan siya ngayon. Medyo madaming sasakyan kasi rush hours na. Pero wala pa ding kalintulad sa mga sasakyan sa Manila pag rush hours. Mamaya na lang balikan ko kayo guys pag nakarating na tayo ng shop kasi nga is maingay sa loob ng sasakyan. Maingay yung gulong. Ang gaganda guys ng mga bulaklak mo. Gusto ko sanang kumuha ibulagay dun sa vase sa bahay. Ang ingay naman ng ano na yung motor. Ayan oh. Gaganda. Malapit na tayo guys. Nandito na kami guys. Ang madami silang option dito. Hindi ko lang alam kung pwedeng mag-vlog dito. Is this the one? So car seat lang to siya guys. Yung price niya is 429. So ayan yung price guys. Pero kung bibilhin mo siya ng ito lang is ito yung price niya. Madami silang option dito ng mga stroller guys at iba-iba yung mga brand nila. Pero yung importante kasi guys is may car seat. Kasi hindi ka pinapauwi pag walang car seat yung sasakyan nyo.
Yan. May mga bag din sila. Ito sanang brand na to guys yung bibilhin ni Arto Castro. Napakamahal naman sabi ko. 1,799. Yung bag na ganito guys is 99 euro. And pang tummy time. Pero yung hinahanap ko kasi guys is yung sabon para sa mga bote, biberon. Parang ang hirap hanapin dito sa Finland ng sabon na para sa bote. Kahit dito guys is parang wala silang tinda. Kasi yung mga ito is pang lotion, bath and baby oil, shampoo, bath and shampoo, wipes. Tapos yung basurahan para sa napis. Punta natin sa Arto kasi nagbabayad na siya. Hey guys, so aalis tayo today and papunta na ako ng sasakyan. May dala lang akong wipes. Baby wipes. Kasi maglilinis ako mamaya. Dapat kanina pa guys, kaso tinamad ako. Anyway, aalis kami kasi kunin namin yung car seat ni baby. Tapos mamaya pagkatating namin is maglilinis ako ng sasakyan. Dahil napakadumi guys. I-vacuum ko lang naman. Grabe ang dumi ng sasakyan namin. Oh. Daming mga ganyan ng bulaklak guys. Kasi sa ilalim ng puno yung parking ng sasakyan. Nakuha na pala namin lahat guys and siya na sa likod. Check lang ni Arto kung may mga kulang ba or kompleto na. Oh good. Yeah. Okay. So hindi na kami babalik sa June 10 dito kasi nakuha na namin lahat. Well, that's good. Bahay na kami guys and mag-open lang kami ng cartoon. Stroller to siya then bassinet. Been to California, never been to LA, so I'll stay home and write these songs, pretend I'll make it someday. My friends are getting married, they're all settling down, so I'll lay here, watch the ceiling fan go round and round. Hey guys, so alis tayo for today's video. Samahan nyo ako, punta ako ng Asian store na malayo guys. So mga around 15 minutes galing sa bahay and lalakarin ko lang siya. Pero bago yun is magtatapon muna ako ng basura kasi puno na yung basura namin. Mixed waste and then yung plastic. So ayan yung pa-OOTD natin for today's video. Ayan yung mga basura guys. Hiniram ko yung hat ni Arto kasi sobrang init. Andito guys yung mga tao. Pag summer is hindi sila nagpapayong. Pag nagpayong ka dito is pagtitinginan ka ng mga tao. Kasi minsan lang umaraw. Imagine guys, dito 8 months kaming nakaka-experience ng malamig. Tapos ngayong summer is magpapayong ka. Pero sobrang init kasi kaya ganyan. At least may pangharang tayo sa mukha natin. And then let's go na.
So ayan guys, nakapagtapon na tayo ng basuraan. Ipakita ko sa inyo, magaganda yung mga bulaklak dito pag summer. Yan. And sobrang bango ng bulaklak guys pag dumadaan ka. Yung mga bulaklak naghahalimuyak sa bango. Ngayon lang ulit ako nakalabas ng bahay kasi medyo masama yung pakiramdam ko guys. Anyway, lakad lang tayo pupunta dun sa Asian shop. Punta siguro ako sa Lidl din. Bibili ako ng food para kay Arto. Natatakot kasi ako guys maglakad-lakad ngayon kasi 36 weeks pa lang ako and feeling ko may malalaglag sa puson ko kasi last time naglakad-lakad kami ni Arto and pagkadating ko ng bahay guys sobrang sakit ng puson ko. So sabi ko muna magpapahinga ako kasi kung ngayon ako maglakad-lakad is baka ma-early labor ako. Yung hair ko is sobrang dry siya guys. Hindi ako nakakapag-parlor dito sa Finland kasi ang mahal. Grabe yung haircut guys is 40 euro na. Dito tayo dadaan guys kung saan usually ako dumadaan nung nag-work pa ako. Sasakayan ng train station. Medyo mahangin siya. Pasensya na. So dito guys, pag pupunta ka ng Helsinki, dyan yung daanan. Pero diretso tayo kasi pupunta tayo ngayon ng Asian shop. Nakikita nyo yung mga bata guys. Nagbabike sila. Napaka-independent ng mga bata dito sa Finland guys. Pag summer talaga and maaraw is madaming tao yung nagbabike or di kaya nagsuscooter. So tawid tayo dito. Layo nang nilalakad ko guys. Ayan guys, paakyat to. And my small na river dyan. Pagod naman ako guys. Oy, ang layo pa ng lalakarin ko. Nandito yung daanan. Oh. Anyways, balikan ko na lang kayo mamaya guys kasi hinihingal na ako. Ito na ako guys sa taas. Grabe. Sobrang hingal ko. Oh. Yung feeling na umakyat ka ng isang bundok. Bundok naman talaga ito siya guys. Ouch. Grabe. Sobrang hingal ko. In the name of bangus. Bili ako ng bangus. And then hipon. Malapit na tayo guys. Ito na siya. Init, grabe. So ayan, dyan tayo pupunta. Tapos na tayo doon guys sa loob ng Asian store. Ngayon pupunta ako ng Lidl. Imimit ko doon si Arto. Hindi na ako doon nakapag-vlog sa loob ng store kasi medyo strict tayong may-ari guys. Parang Thailander siya or Chinese. Pero yes, pababa na tayo and hindi masyadong mahirap bumaba dito guys kasi nga pababa na. Pero yung mahirap is yung paakyat. I can feel a lot of pressure sa aking lower abdomen. And dito pa din tayo dadaan.
May hagdan din siya guys, pero ayokong gumamit ng hagdan. Tingnan nyo guys, oh, ang cute ng tubig na dumadaloy. Napakalinis. Mga bahay doon din guys sa taas, mga apartment sa taas ng bundok. Ayan, may aso. School dyan guys, oh. Kaya madaming bata yung naglalaro. Pag winter is hindi ako medyo nakakapunta dito guys kasi sobrang dulas ng daanan and mahirap siyang lakarin. Ayan yung nagdi-deliver ng pagkain nila. May Foodora din dito guys. Kung sa atin is may Food Panda, dito may Foodora. Tingnan nyo yung mga Pinoy. Nakahubad sila kasi nagsa-sunbathing. Gusto nilang umitim guys. Samantalang tayo gusto natin pumuti, or ako lang ba gustong pumuti. Yan, nakahubad sila. Nandiyan yung school. Take care. S-Market na dyan guys, and dyan din yung Lidl. So pasok tayo dyan sa loob para hindi sobrang init. Dyan tayo dadaan sa S-Market. Punta din pala ako ng apteke guys. Dito na ako guys sa loob, and punta ako, sabi ko, ng apteke kasi bibili ako ng calcium ko. Nakaskip kagabi ng pag-iinom ng calcium kasi nga is nakalimutan namin bumili. Mag-haul tayo mamaya guys ng pinamili ko dun sa Asian Mart. Kasama ko na pala guys si Arto. And where are you gonna go? You gonna look for the car? Huh? No. And malapit na kami sa bahay. Bahay na tayo guys, and mag-haul lang tayo ng pinamili natin doon sa Lidl and sa Asian shop. So may pita bread kami kasi kainin ni Alto ngayon for dinner. For dinner is shawarma. And then may tinapay na 4. Yung giniling na manok. Cucumber. Tapos butter. Guacamole na dip. Tapos taco sauce. And yung corn na nasa lata. Tapos, yung cheese, cottage cheese. So, ayun yung nabili natin sa Lidl. And then, sa Asian store, may 4 tayo na Indomie. Hindi to guys nawawala sa pag nagpunta ako ng Asian store. Lagi akong bumibili niyan kasi nga is para pag madalian, pag wala si Artong pagkain. And then, bumili ako ng langka na nasa lata. Pag ilagay natin dun sa munggo or minsan parang magnilaga style tayo. Tapos, ito din pala guys, galing din sa Lidl. Yung kanyang sabon. And nakabili ako ng hipon. Yan. Dun sa Asian store. Tapos, yung pak choy and saging na saba para magluto ako ng pochero. So hindi ako bumili ng baboy, bukas na siguro kasi hindi kami doon nakadaan sa isang supermarket. But yes, ito lang yung napamili natin, and I think cost nito lahat is 50 euro.
So, magluluto lang ako guys. Gigisahin ko lang yung chicken. Tapos, maghihiwa ng mga cucumber, kamatis, and then onion. Tapos, yun na. Yung panglagay ni Arto sa loob ng kanyang shawarma. So, ayun na nga guys. Tapos na tayong magluto. And then, nakapag-dinner na kami. So, kanina guys, habang nagluluto ako, naalala ko na walang lettuce si Arto. So, pumunta ako doon. Bumalik ako ng shop. Bumili ako ng pork and then lettuce. Tapos, yun, nag-dinner kami. Anyway pala guys, may gusto akong i-share na nag-hiring dyan sa Pilipinas. So, hiring lang sila guys from Pinas. Wala akong idea kung hiring sila from another country. Basta, yung agency is nasa Pilipinas. Try nyo guys, i-search yung SOS Oilfield. Wait, i-check ko nga. To give you an accurate website. Search nyo guys sa Facebook page. Wait. Okay. So, yan guys. Screenshot nyo na lang. It's Supply Oilfield Services Inc. or SOS. Yan yung agency nila sa Pilipinas guys. And hindi ako konektado sa agency na to. Gusto ko lang i-share sa inyo kasi nga is hiring sila ng cleaner, IT, waiter, and then chef. So try nyo guys mag-apply. Malay nyo, ito na yung luck nyo. I think hanggang 24th of July pa yung kanilang hiring. And yes, andun naman na yung mga qualifications and all the stuff like that. Kung paano kayo mag-send ng CV nyo. So, good luck!